Magandang gabi po sa ating lahat, mga kapatid sa Panginoon. Ako po muli magbibigay ng mensahe na ito po makapagbibigay po sa atin ng kalakasan. The Word of God will strengthen our faith, and the Word of God is the most powerful force in this world because the Word of God will change everything in our lives. So, let us now go to the message. The title of the message tonight is found in 2 Timothy chapter 2, verse 11. Ang title po ay, Death Should Not Frighten Us. Ang kamatayan ay hindi po dapat tayo matakot o katakutan. Why? Babasahin ko po dito po sa verse 11 ng 2 Timothy. This is a faithful saying, for if we died with Him, we shall also live with Him. So, praise the Lord. Sa Tagalog po, tapat ang pasabi, sapagkat kung tayo'y nangamatay, nakalakip niya, ay mga bubuhay naman tayong kasama niya. So, si Apostle Paul ito po ay sinulat po niya nung nasa bilangguan siya, at siya po ay nahaharap sa kamatayan. Nung nandun po siya sa bilangguan sa Roma, in the Nero ng Roma na emperor, ay siya po ay nabilanggo at alam po niya na ang kanyang haharapin ay kamatayan. At maging din po si Timothy na kanya pong anak na kanya pong sinulatan, na kanya pong gustong ipaalam sa kanya na maging siya man ay maging handa sa haharapin po niya dahil sa kanyang pagsunod sa ating pong Panginoon Jesus. So ang kamatayan ay hindi po kinatakutan ni Apostle Paul nung siya po ay tinawag ng Panginoon, dahil siya po ay nandun na mismo sa bilangguan. Ang kanyang mga pasakit, ang kanyang pong mga naranasan tungkol po sa paglilingkod niya sa Panginoon ay naranasan niya lahat ng mga persecution. Hindi po siya naging maano sa kanya, hindi po magaan sa kanya, kundi siya, sabi niya, nagpakasakit po siya dahil lamang sa pagsunod niya sa ating pong Panginoon na tumawag sa kanya, na ipangaral niya ang mabuting balita sa mga hintil. Sabi niya po dito, as Paul wrote this letter, he was facing death. Kaya nga po, yung pagkasulat niya ito, na sabi niya, this is a faithful saying, for if we die with Him, we shall also live with Him. Na ang kanya pong kamatayan ay hindi po yung pagkamatay niya ay mahihiwalay po siya sa ating pong Panginoong Jesus, kundi siya po ay makakasama niya. We shall also live with Him. So, ito pong ang kanya pong sulat kay Timothy, ito po ay nagpapalakas para ma-encourage si Timothy na kanyang anak sa pananampalataya. Ano po ang sabi niya sa 2 Timothy 2:9? For which I suffer trouble as an evildoer, even though the point of change, but the word of God is not changed. Kahit siya po ay itali, pero yung salita ng Diyos, the Word of God, hindi po natalian, na anuman ang gawin nila sa Kanya, kahit si Paul ay ikulong, kahit si Paul ay talian, pero ang salita ng Diyos na sinabi niya, hindi nila pwedeng matalian. So ito po ay, therefore, I endured all things for the sake of the elect, that they also may obtain the salvation which is in Christ Jesus with eternal glory. So ito po yung ni Paul na encouragement po niya sa atin kay Timothy, na hindi po dapat tayo matakot o frightened from the death. Hindi po dapat tayo matakot kung maharap po tayo sa kamatayan, dahil po sa ating pong pagsunod sa ating pong Panginoon ay tayo na po ay matatakot. Huwag po tayong matakot kung anuman ang nasa ating harapan, kamatayan man
o anuman, troubles man, dahil sa ating pong pagsunod o pananampalataya sa ating pong Panginoong Hesus Kristo, mayroon pong pangako ang Diyos. Sinabi ni Apostol Pablo, kung tayo ay mamatay sa Kanya, tayo rin mabubuhay na kasama niya. So ganun ang sinabi ni Paul sa kanyang anak na si Timothy. Pinalakas po niya, in-encourage po niya. Sabi po niya na huwag siyang matakot at huwag siyang dapat na huminto sa kanya pong gagawing pagsunod sa ating pong Panginoon, dahil hindi po nangako ang Panginoong Hesus na wala po tayong reward o wala po tayong gantimpala. Ang susunod sa Kanya ay mayroon po lahat gantimpala. So, ano po ang dapat po natin gawin? Sundin ba natin ang ang ating pong pagkatakot na tayo po ay takot na mangaral o ipahayag ang salita ng Diyos? O maging matapang po tayo na ipahayag ang kalooban ng Diyos? Dahil ito ang kalooban ni Jesus na sabi niya, kung mamatay tayo dahil sa ating pong pagsunod sa Kanya, mabubuhay din tayo na kasama niya. So, ibig pong sabihin, kung ikaw ay mamatay na dahil kay Kristo, ikaw ay mabubuhay na kasama niya. Dahil hindi po nangako si Jesus na ang kanya pong pagkamatay ay hindi po siya nabuhay po siya. At ano po ang nangyari nung siya po ay nabuhay? Sabi ng salita ng Diyos na siya ay nandun na sa luklukan ng Ama. At sinabi niya, yung mga suffers po niya, for which I suffer trouble as an evildoer, even to the point of change. Ito po sinabi ni Apostol Pablo, even to the point of change, but the word of God is not changed. Hindi po natalian ang salita ng Diyos. Kaya huwag po tayong matakot na kung tayo po ay talian, kaya tayo po ay ikulong, dahil hindi naman tayo na ikukulong pa, dahil lamang sa ating pong pagpapahayag. Mapalad nga tayo dahil hindi po natin naranasan yung tayo po ay nagtatago na magpahayag ng salita ng Diyos. Ako po ay naranasan ko po nung ako'y nasa Saudi Arabia. That was 1977, 79, 80 hanggang 85. Nandun po ako sa Middle East, sa Saudi Arabia. At doon ko po nakilala ang Panginoon. Doon ko po nabasa ang salita ng Diyos. Doon ko po naranasan yung bagong pagkasilang. At doon talagang hinuhuli ang mga mayroon pong Biblia. Kung mayroon ka pang Biblia doon sa Saudi Arabia noong panahon na yon, ikaw ay ikukulong, ikaw ay i-deport. At kami ay nag-fellowship sa isang bahay na ito ay pinapaligiran ng mataas na bakod, at lahat kung kami kayo magpuri, talagang linalagyan po namin ng soundproof, yung acoustic doon sa bahay na yun, para hindi lumabas ang ingay ng kalabog ng mga drums, mga gitara, at kami po ay hindi natatakot dahil nandoon yung kagalakan ng paglilingkod. Dahil itong paglilingkod po natin, kung tayo po ay makulong, hindi pa naman tayo nakukulong, na kung ikaw, halimbawa sabi ni Apostol Pablo na ikaw ay makulong, ikaw ay mamatay dahil sa iyong pagsunod sa Kanya, ikaw ay makakasama niya mabubuhay. Mayroon pong pangako ang Panginoong Hesus na bawat isa sa atin ay mayroon pong gantimpala sa mga nagpasakit, sa mga nagtrabaho, sumunod sa Kanya. Hindi po tayo nagtatrabaho sa tao, kundi tayo po ay nagtatrabaho sa ating pong Panginoon. Dito po sa lupa, hindi ka po tumutanggap ng sweldo na ikaw ay magpahayag ng salita ng Diyos sa mga tao ay mayroon kang sweldo. Ang magbibigay ng sweldo, gantimpala, ay sabi ng Biblia, ang Panginoon, I will give a crown. Crown, yung mga nagpakasakit. Hindi dito ang tanggapan ng gantimpala sa langit. Kaya nga, ako'y nagagalak na hindi po natatakot, hindi po ako nahiya na ako'y magpahayag. Hindi tayo perfect, but sabi ng Panginoon, He called the imperfect. Tinawag ng Panginoon yung mga hindi marurunong, yung mga kawalaan, dahil Kanya pong pinupuno. Binibigay niya yung mga karunungan, binibigyan niya yung katapangan, kagaya ni Apostol Pablo at Apostol Pedro. Yung mga apostol natatakot sila, wala silang alam, na hindi sila marunong, pero pinili pa rin ng Panginoon para ipangaral ang mabuting balita. Ano pong ibig sabihin nun?
Dahil gusto ng Panginoon na ipakita ang kanyang kapangyarihan, ang kanyang katalinuhan ay kaya niya ibigay sa mga mangmang. Kaya nga pumipili ang Diyos ang mga mangmang para kanya pong punuin ng kaalaman, para yung kaalaman na yon ay kanya pong maitaas ang Panginoon, na yung kaalaman na yon ay hindi nagmumula sa kanya, kundi nagmumula sa Diyos. Kaya na dito ako nagtataka at dito ako naniniwala na hindi po nakukuha ang pag-aaral sa anumang mga eskwelahan, kung nakukuha ito sa mga paaralan. Paano itong mga disciples, na 12 disciples na pinili ng Panginoon, na sila'y mga mangmang, at sila ang unang mga tinawag ng Panginoon na nangaral ng mabuting balita, at mula noon nag-spread ang gospel. So sabi niya, itong mga mangmang na ito na 12 disciples, sila ay na-persecute, sila ay namatay. Maging si Apostle Paul namatay dahil sa kanilang pagsunod. Mayroon silang kalakasan, mayroon silang katapangan dahil alam nila na yung kanilang ginagawa, ang tapang nila ay hindi nagmula sa nila, kundi nagmula sa Espiritu ng Diyos. Ang katalinuhan nila ay nagmula sa Espiritu ng Diyos. Kaya hindi sila natatakot na mamatay, dahil sinabi ni Pedro noon, nung siya ay mamatay, hindi siya karapat-dapat na gayahin ang pagkamatay ni Jesus, kundi gusto ni Pedro na mamatay siya, napatiwarik. Kaya ito ay nagawa ni Pedro, nagawa nilang isuko ang kanilang buhay sa kamatayan, dahil alam nila na sila ay makakasama ng Panginoong Jesus. So ito po ang pinakadakilang gawain. Ito po ang napakaganda pong gawain po natin na sumusunod sa Panginoon, dahil ang gantimpala, nakapokus po tayo doon sa kuman ng Panginoong Hesus, at mayroon pong gantimpala. Kung wala pong gantimpala ito, bakit pa tayo magpupuyat, mag-aaral at gagawa ng kalooban ng Diyos kung wala pong pangako ang Panginoon? Pare-parehas lang tayo kung wala. Subalit naniniwala po tayo na mayroon pong gantimpala, mayroon pong putong na magmumula sa Diyos. Ang sino man makagawa ng mga utos ng Panginoon, mayroon pong gantimpala sa langit. Dahil ang sufferings, mayroon pong sufferings. Ang sufferings po ay nakalaan lagi. Hindi po pinangako ng Diyos na ang bawat mananampalataya susunod sa Kanya ay hindi po daranas ng sufferings. Daranas po tayo ng sufferings. Basahin ko po dito, at lahat po tayo ay dadaan sa kamatayan. Lahat po tayo ay dadaan sa kamatayan. Sabi niya dito, for us, dito sa 1 Corinthians 15:22, for us in Adam all die, even so in Christ all shall be made alive. Gagaya din ni Kristo na namatay pero nabuhay. Dahil kay Adam, kagaya rin tayo ni Adam na tayong lahat ay mamatay. Pero kay Jesus Christ, all shall be made alive. Bakit po? Siya, yung modelo po natin, siya yung nagpangako sa atin na kung mamatay tayo, sa Kanya, tayo ay mabubuhay na kasama niya. So, yung sufferings po, ay dapat po natin huwag katakutan. Ang kamatayan ay huwag po natin katakutan kung ito na po yung ating pong panahon. Kasi yung kamatayan ay may panahon sa bawat isa. Yung pagkasilang ay may panahon. So, bawat isa sa atin may panahon. Kasi kung panahon mo, kaibigan, kapatid, na tinawag na ng Panginoon, huwag mong patigasin ang iyong puso. Kinakailangan sumuko ka sa Panginoon. Kung tinawag ka na ng Panginoon na mangaral ng Kanyang salita, tumayo ka, ipangaral mo ang salita. Dahil kapag pinalampas mo na yung panahon na yan sa iyong buhay, sisingilin sa iyo ng Panginoon. Yung panahon na yon na ibinigay na sa iyo ay hindi ka kumilos, hindi mo ginawa. Kaya samantalahin po natin, mga kaibigan, mga kapatid, habang ikaw malakas pa, meron ka pang lakas. Dahil pagdating ng araw, wala ka ng lakas. At hindi ka na makapagpahayag, hindi ka na makapangaral, hindi mo na ma-testify ang kalooban ng Diyos sa iyong buhay. Ikaw ay magsisisi pagdating ng araw. Pagharap po natin ang Panginoon, sasabihin sa iyo ng Panginoon na binigyan ka ng panahon, binigyan ka ng talino, binigay niya ang bawat pagkakataon sa atin, subalit hindi natin ginawa. Ngayon, sa pagkakataon na iyon, tayo po ay magsisi dahil nakita po natin na hindi natin ginawa. Marunong tayo magsalita. Marunong tayo magsalita ng magsabi ng mahal ka ng Diyos. Marunong kang magsalita ng John, sabihin mo yung John 3:16.
Ang kaligtasan ay na kay Kristo lamang. Marunong kang magsalita. Subalit hindi mo sinabi sa iyong kapwa, hindi ka nagpahayag kahit sa Facebook, hindi ka nagpahayag kahit saan, na wala man lang napatanggap mo, wala man lang naakay mo sa paanan ng Panginoon. Iyon ay you miss the best o yung the good season in your life. Habang malakas pa tayo, dahil sabi ng Panginoon na kung mamatay tayo, dahil sa Kanya, tayo ay mabubuhay na kasama Niya. So, lahat po tayo ay mayroon pong pagpapakasakit. Lahat tayo ay mayroon pong persecution. Kaya huwag po nating sabihin na wala po tayong persecution dahil ang pangako ng Panginoon ay mayroon po tayong persecution. Sabi niya, remember the word that I said to you. A servant is not greater than his master. If they persecuted me, sabi ng Panginoon, they will also persecute you. If they keep my words, they will keep you also. So, kung ano ang ginawa sa kanila, ang nagawa sa ating pong Panginoon, kung pinersecute ng ating Panginoon, ay ganun din, sabi niya na tayo rin po ay mapipersecute. Dahil tayo ay nangangaral sa kanyang kalooban, nangangaral sa kanyang salita. Yung kanyang mga salita ay hindi gusto ng sanlibutan. Kaya kung ipangaral mo ang mabuting balita, ang kalooban ng Diyos, ang tao, minsan talagang hindi nila gusto. Ayaw kanila. Ganun din. Si Jesus noon, ayaw ng mga tao mapakinggan ang pangaral ni Jesus. Kaya bibihira ang makasumpong nito. Bibihira ang makasumpong ng katotohanan. Kaya nga malapad ang daan patungo sa impyerno. Subalit makitid, sabi ng Panginoon na salita ng Diyos, ang daan patungo sa langit. Ibig sabihin, hindi nila gustong mapakinggan. Gusto nila yung kanilang pita sa lama. Ang gusto nila. Kaya nga po, hindi po nakapagtataka mga kaibigan, mga kapatid, na tayo po ay ipipersecute din. Tayo po ay daranas ng pag-uusig. Tayo po ay makakaranas ng kahirapan. Dahil po, ito po ay sinabi ng Panginoon. Pero hindi niya sinabi niya na iiwan po tayo. Hindi niya sinabi niya hindi tayo sasamahan. Sasamahan po tayo. Hindi kanya iwan at hindi kanya pababayaan, sabi ng Panginoon. So, ito po ang mabuting balita. Ang mabuting balita po ay ang ginagawa po natin ay hindi po para sa atin. Ang ginagawa natin ay para sa ating pong Panginoon. So, ibig pong sabihin, kung yung ginagawa natin ay hindi para sa atin at para sa Panginoon, mayroon po tayong matatanggap na gantimpala sa nagpapagawa sa atin, nagtrabaho. Dahil tayo po ay manggagawa ng Diyos. Ibig sabihin, ang compensation, kung ikaw ay nagtatrabaho sa iyong amo ang magbibigay sa iyo ng sweldo. Ngayon, itong gawain na ito, ang amo natin, ang employer natin, ay si Jesus. So, alangan naman na tao ang magbibigay ng compensation mo. Ang magbibigay ng compensation mo, sino man ang makita ng Panginoon na magtatrabaho sa Kanya, ang Panginoon ang magbibigay ng compensation ng gantimpala sa servant niya na gagawa ng kanyang gustong gawin niya dito sa atin. So, ibig kong sabihin, ang utos ay nagmula sa Panginoon. So, kaya sabi niya, go into all the world and preach the gospel to every creature. And he that believe and is baptized shall be saved, and he that believe it not shall be damned. Yun ang sabi ng Panginoon. Kaya nga, kung hindi sila maniwala, lumampas ka, lampasan mo yung hindi maniwala. Papunta ka doon sa iba pang tao dahil mayroong maniniwala. Halimbawa, kung meron kang 10 na siniran ngayon, at walang naniwala, walang tumanggap, huwag kang i-stop doon sa 10, punta ka ulit sa ibang lugar. Meron ka na naman doon. Kasi ang number ay hindi nagmumula, hindi lamang isa. Mayroong 2, mayroong 3, mayroong 4. Yung 4 ay hindi ka tinanggap, yung 5 doon ka tatanggapin. So, dito po ay kailangan pong alamin po natin na doon sa 5 ay tatanggapin po tayo, mayroon pong sa atin. So, the reward, dito po, yung reward po na sinasabi dito ay sa langit. So, sabi niya dito sa 2 Timothy 2:11, this is a faithful saying for, ito po na po, yung if you die, you shall live with him. Ito yung sa atin, ito yung pangako sa atin na huwag po tayong matakot na mamatay, huwag po tayong matakot na magpahayag ng salita ng Diyos na gawin ang kanyang kalooban. Dahil kung mamatay ka, dahil sa kanya, mabubuhay ka. Kung ikaw ay gumawa ayon sa kanyang mga utos,
ikaw ay meron pong gantimpala. Ang gantimpala ay sa langit, hindi po dito sa lupa mga kapatid. Kaya huwag kayong magtaka kung wala kayong natatanggap na gantimpala dito. Huwag niyong tanggapin ang gantimpala dito. Kapag tinanggap na ninyo ang gantimpala dito, wala na kayong tatanggapin sa langit. Dahil kung sino man ang tatanggap na ng gantimpala, ang papuri dito, ay wala na siyang papuri sa langit. Doon sa langit lahat magkakaalaman pagdating ng araw. Doon sa langit magkakaalaman kung sino yung nagpapakasakit ng salita ng Diyos na gumagawa na ayon sa kalooban ng Diyos. Hindi yung kalooban ng tao, kundi kalooban ng Diyos. Doon sa langit tayo magkakaalaman pagdating ng araw. Sa harap po tayo susunugin yung gawa mo. Kung ito pa ay ginto o ito po ba ay kahoy. Kung ito po ay totoong ginawa mo, ito ay ginto na nagmumula sa iyong puso. Kapag ito ay ginagawa mo para lamang ikaw ay matanyag, para lamang ikaw ay makilala na isang magaling, at ito ay ginagawa mo para sa mga tao sa church na hindi para sa Diyos, ito ay masusunod. Pero pag gumawa po tayo na talagang bukal sa iyong puso na ang lahat ng ginagawa mo ay para sa Panginoon, sa Kanyang gloria, ito ay ginto, ito ay mayroong reward, ito ay kaaya-aya na tanggapin ng Panginoon. Kaya nga po, mga kaibigan, mga kapatid, ang mensaheng sa gabing ito ay huwag po tayong matakot. Anumang pandemic na ito, kung dumaranas ka ng anumang sakit ngayon, nakakaramdam ka ng anumang sakit sa iyong katawan, natatakot ka na mamatay, natatakot ka ano-anong mangyari sa iyong buhay. Subalit kung alam mo ang salita ng Diyos, na kung ikaw ay talagang kay Kristo, ikaw ay naniniwala sa Kanya, ibinigay mo na ang iyong buhay sa Kanya, at ikaw ay mamamatay sa mga sakit na ito, na nasumpungan ka sa salita ng Diyos, na naniwala sa Kanya, kasama ka ng Panginoon. Hindi ka niya iiwanan. Kung tawagin mo, sabi niya, anyone who call the name of the Lord shall be saved. If you ask Jesus in your life na siya ang iyong Panginoon, siya ang iyong Savior, ikaw ay isi-save, ikaw ay isasalba, ikaw ay bibigyan ng buhay na walang hanggan. Kaya nga po, ang kaligtasan ay mula lamang sa ating pong Panginoon. Ang buhay ay mula lamang sa ating pong Panginoon. Kaya nga, ang bawat isang tao ay kailangan malaman po niya. Hindi po relihiyon ang dapat malaman. Hindi po grupo ang dapat niyang malaman. Punta ka sa amin, punta ka dito, punta ka. Hinayanyaya mo sa church para doon sa church tumanggap ng ating pong Panginoon. Hindi po ganoon. Kung oras doon sa mismo ay ipahayag mo na. Yun ay gawain ng isang Kristiyano. Hindi yung dadalhin mo sa church para doon sa church tumanggap. Binigyan ka ng Panginoon ng talino, binigyan ka ng Panginoon ng permission to preach the gospel. Kahit sa anong oras, pwede kang mangaral, pwede kang magpatanggap, pwede kang mag-pray sa mga may karamdaman, pwede mong ipahayag ang salita ng Diyos. Maging sa Facebook, kahit saan, kahit sa oras na ito, kung kayo ay nakikinig, kung nakikinig po kayo na ito ay maniniwala po kayo na si Jesus, ay kailangan nyo sa oras na ito, meron ka mang sakit, sa oras na ito na maniniwala ka na siya ang manggagamot. Kung tanggapin mo siya na siya ang iyong manggagamot, ikaw ay gagaling. Kung hindi ka pa nakasisigurado na ikaw ay ligtas sa iyong kaluluwa, ito na ang oras, kaibigan, kapatid. Ang Panginoon ay laging nag-aanyaya sa atin. Bukas lagi ang kanyang palad. Bukas lagi ang pintuan ng langit sa mga taong magsisisi. Sa oras na ito, ating kitang inaanyayahan, kaibigan. Kung ngayon ka lamang nakarinig ng ganito, ito na ang oras, ito na ang pagkakataon para tanggapin mo at paniwalaan mo ang sinasabi ng Biblia na sinabi ng Panginoon. Ako ang daan, ako ang katotohanan, at walang makakapunta sa aking Ama kundi sa pamamagitan ko. He is the way, the truth, and the life. So, if He is the way, the truth, and the life, you must receive Him as your Lord and your Savior. Kasi nasa Kanya lahat nito. Kaya, kung tanggapin mo siya, sabi ng Panginoon, patatawarin ka niya, ibibigay niya sa iyo ang buhay na walang hanggan, at makakasama ka niya sa langit. At hindi ka na makukondem, hindi ka na mapaparusahan, kundi ikaw ay ligtas na sa kapahamakan. Bakit? Tinanggap mo ang grasya ng Diyos na nagpapatawad sa atin, na siya yung namatay sa cross, na siya yung nagbuhos sa kanyang buhay. Ibinigay niya ang kanyang buhay. Ang pagdagat ng kanyang dugo sa krus ng Kalbaryo ay kabayaran, pagkuhugas ng ating kasalanan. Kaya nga, para hindi po mawalang silbi yung dugo na nabuhos sa ating Panginoon sa kanyang katawan, tanggapin mo siya. Dahil yung dugo niya, kaibigan, it's a precious who washed away our sin. Gagawin kanyang kasing puti ng isang kagaya ng nebe
kung ito ay tatanggapin mo na yung kanyang dugo ang maghuhugas sa atin ng ating kasalanan, tayo po ay napatawad. Kaya sa oras na ito, kaibigan, mahal ka ng Panginoon. Mahal tayong lahat ng Panginoon. Subalit, gusto ng Panginoon na ipahayag natin sa ating mga labi na siya ay ating pong kilalanin na Panginoon. At siya yung namatay na alay ng Diyos para sa ating kasalanan. Ito ang katotohanan. Hindi po tayo mapapatawad ng isang tupa na kakatayin, no? Kagaya ng Old Testament. Mag-alay sila, hihiwain nila, paduduguin yung mga lamb, yung mga lahat ng mga bowl. But once and for all, ibinigay niya ang kanyang anak na si Jesus, na siya yung pinadugo, na bumuhos ang kanyang dugo para sa ating kasalanan. Dito po mababasa natin sa Book of Hebrews. Ito po, once and for all, we are all was forgiven through the blood of our Lord Jesus Christ. Pinatawad ka na ng Panginoon dahil sa dugo niya. Kaya oras na para tanggapin natin ang Panginoon. Isuko natin ang ating buhay sa Kanya at tayo po ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Kung ito po ay inyo pong tatanggapin, manalangin po tayo. I will lead you a short prayer, asking God, asking Jesus to come in our heart, and asking Jesus to forgive our sins. And He will wash away our sins, and He will give us eternal life. Repeat after me. Ama naming Diyos na nasa langit, ako po'y nagsisisi sa lahat ng aking kasalanan. Mula nung ako'y bata hanggang sa kasalukuyan, inaamin ko na ako'y makasalanan. At sa oras na ito, hinihingi ko ang kapatawaran ng lahat ng ito. Hugasan po ninyo ako sa lahat ng aking kasalanan. At Panginoon, tinatanggap kita bilang Panginoon ko at sarili kong tagapagligtas. Ikaw na ang maghari sa aking buhay. Inaanyayahan kita sa aking puso na manahan at ikaw ang aking Panginoon. Panginoong Jesus, isulat po ninyo ang aking pangalan sa aklat ng buhay. Panginoon, salamat sa pagkasulat at ako'y bago ng nilalang. Mayroon akong buhay na walang hanggan. At ikaw na, Panginoon, ang aking hari sa aking buhay. Sa oras na ito, aking ipinapahayag na ako'y bagong silang sa Espiritu at sa katotohanan. Panginoon, pinupuri ko ang iyong kabutihan sa akin. Salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Congratulations po sa inyo na nag-pray yung prayer na yon. With all your heart, narinig po ang Panginoon ang iyong prayer na yon. At sa oras na ito, inaanyayahan ko sa lahat ng mga may karamdaman. Kung kayo po ay may karamdaman, imposibleng hindi kayo gagaling. Dahil ang Panginoon ay ibinigay na niya yung kagalingan. Sabi ng Panginoon, you are healed. Sabi ng Panginoon, we are healed. By His stripe, we are healed. Tayo po ay magaling na, hindi papagaling, kundi tayo po ay magaling na dahil tapos na yung atonement ng healings. 2,000 years ago, Jesus Christ was crucified. Jesus Christ was paid all the price. Kaya sabi niya dun sa cross, it is finished. Lahat, ginawa na niya lahat. Once and for all, salvation sa ating kaluluwa, healing sa ating mga sakit, deliverance sa anumang authority ibinigay niya sa atin, the sonship ibinigay niya sa atin, ibinigay niya na tayo'y anak niya. So kung tayo po'y anak niya, we are the heirs of God. Tayo po yung tagapagmana, tayo po yung anak ng Diyos. So kung ikaw ay anak ng Diyos, imposible na hayaan ka na ikaw ay mamamatay lamang sa isang sakit. Kaya nga nagpapatuloy ang sakit because of ignorance. Dahil po sa ignorance ng tao, hindi nila alam na si Jesus ay tinapos na niya. Nagkakaroon ng duda na it's doubt only that makes them ill. Kaya sila ay hindi nagagamot ng kanilang mga karamdaman because yung kanilang faith ay naniniwala o hindi, naniniwala o hindi. See is to believe. Ang kanilang minsan pananampalataya kagaya kay Thomas, na gusto nilang makita muna bago sila maniwala. Pero sabi ng faith is the substance of things hoped for, the evidence of things not seen.
So hindi mo pa nakikita, pero ikaw ay tinanggap mo na. That is faith. Kaya nga po sabi yung pinapag-aralan natin, yung mga healings na mga Bible study natin, yung centurion, yung the woman of the issue of the blood, the blind beggar, according to their faith, yung sabi ng Panginoon, pinagaling ka ng iyong pananampalataya. Ang iyong pananampalataya. So, yung responsible po natin, yung pananampalataya sa ating pong kagalingan ay nasa atin. Kinakailangan, sabi ng babae, mahipo ko lamang ang laylayan ng damit ng Panginoon. Ako ay gagaling. Sinabi ni centurion na sabihin mo lamang na gagaling, ay gagaling. Sabi yung blind beggar, Jesus, Son of David, have mercy on me. Sabi ng Panginoon, anong gusto kong gawin po sa iyo? I want to receive my sight. So receive your sight. Sabi ng Panginoon, yung pong pananampalataya nila. So ibig sabihin mga kapatid, hindi lamang healings, hindi lamang ang lahat ng bagay na sabi ng Panginoon, anuman ang hilingin ninyo, na meron kayong pananampalataya, iyong tatanggapin. Hindi lamang healings ang gusto ng Panginoon. Maging ang iyong kalakasan, maging ang mga provision, maging ang mga wisdom, lahat ang mga gusto po natin ay provision na ng Panginoon. Lahat ay provide na ng Panginoon. But we need to open our eyes to see where you will read your Bible. Yung Biblia natin, doon natin makikita, mababasa ang katotohanan kung sino ang Diyos sa atin. God is our source. God is our Abba Father. What is meant by Abba? Our source, our Father. Siya ang pinagmulan natin. Siya ang gumawa sa atin. So kung siya ang gumawa sa atin, sino tayo sa Kanya? He is our maker. Alam niya lahat ang mga function ng ating katawan. Alam niya lahat ang ating capacity. Alam niya kung hanggang katatagal. Alam niya kung kaya mo o hindi. Kaya sabi ni Apostle Paul, hindi darating sa iyo ang mabigat ng problema kung hindi mo kakayanin. Darating lamang yung problema na yun kung ito ay kakayanin mo. Kaya ka dumaranas ng mga bagay na yan dahil nasusubukan ng iyong pananampalataya. Kaya nga dumarating yung mga bagay na kaya lang natin. Hindi darating ang mga bagay na problema sa atin na hindi po natin kaya. Dahil ang Diyos ay pinakamagaling na engineer, pinakamagaling na architect. Alam po ninyo yung engineer, kaya niyang i-build ang bridge. Kung ilang tons lang ang pwede niyang kaya. Kaya niya, alam po niya. So, ganun din ang Panginoon. Hindi mo kaya ang malaking problema, hindi niya hayaan. Pero pag nakayanan mo yung problema na yon, mamumulat ang ating mata. Maglalaki ang ating pananampalataya. May glorify ang Diyos. Because He will reveal Himself through that sufferings. Because of that sufferings, nadidevelop po natin yung ating pong pananampalataya. Purihin po ang Panginoon. Lahat po tayo ay pinagpala ng Diyos sa gabing ito. Maging ako rin. Ako ay pinagpala ng Diyos. Ako ay malakas ng aking pangangatawan. Kaya patuloy na hindi po ako nagsasawang mangaral ng kanyang salita. Dahil alam ko na mayroon pong magagawa ang salita ng Diyos. Kapag ito ay napakinggan, hindi po masasayang. Kagaya yung ulan na bumuhos sa lupa, hindi po mawawalang kabuluhan yung ulan na bumuhos sa lupa. Dahil ang lupa, kapag nabuhusan ng ulan, mayroon pong sisibol na mga halaman, mga kahoy, magkakaroon po ng buhay. Kaya yung lupa, kapag nabuhusan ng ulan, magkakaroon po ng buhay. Ganun din po ang salita ng Diyos. Kapag kayo ay nakariting ng salita ng Diyos, yung salita ng Diyos ay mananatili sa iyong puso, sa iyong isipan, pagdating ng araw,